Alam nyo, feeling ko hindi kami masyadong magtatagal sa bahay na to. Hindi ko alam kung bakit nafe-feel ko yun. Hindi lang pamasahe yung yung malulugi ka. Bahala na kung anong mangyari. Inshallah maging okay ang lahat. Guys, nandito ako ngayon sa Lucel Metro Station kasi pupunta ako ng hospital para sa aming supply ng medicine dahil naubos na. So may meeting yung asawa ko, dapat siya talaga yung pupunta doon, kaso ayun nga, may meeting siya. So hindi siya kakapunta. Tapos bukod doon, sobrang tagal daw ng pila sa pharmacy. Kaya ako na lang, kahit ang layo guys, kasi sa Doha pa yun. So ngayon, galakad tayo. And guys, pababa na tayo ng metro para makaalis na. Guys, yung mga station dito sa aming lugar, ayan, ito yung Lucille Metro Station, hanggang Alwakra siya. Guys, ayan, maghihintay muna tayo ng tren dahil wala pa. Lucille Metro Station, mga be, ayan. So ayan guys, dumating na yung tren. Pasok na tayo. Yan, po muna tayo guys. Pababa tayo ng Albida Park kasi yun yung pinakamalapit na station, malapit sa Hamad Medical, para makapunta tayo doon. Ito na tayo guys, naglalakad na ako, nakababa na ako ng metro. Pababa na tayo, palabas na pala tayo ng Albida. Dahil dito naman tayo sasakay papuntang Hamad Hospital. Mali yata ako guys ng labas. Dapat doon ako sa kabila lalabas. Hindi ko kasi alam kung kung saan yung tamang exit kanina. Pero hindi, malapit lang naman. Dito kami laging pumupunta sa Albida Park before kasi ito yung pinakamalapit sa amin. Saka ito kasi yung suitable para sa mga mahilig mag ice skating tuloy. Skate, roller skate. Dito talaga madami dito. May mga tutor din dito, guys. Kaya ayun. Buti na lang hindi masyadong mainit ngayon. Tolerable siya. 12 o'clock na ngayon, guys, ha. Pero yung init hindi grabe. Guys, sumating na yung sasakyan natin kasi kayo na pa ako nag-aantay. Oh. Good afternoon. Guys, tapos na tayo sa hospital. Nakuha ko na yung medicine ko. Pero yung asawa ko, isang medicine lang yung nakuha ko sa kanya kasi yung isa daw niyang gamot sa ibang pharmacy daw makukuha. And wala na din akong time kasi kukunin ko pa si Adam sa school. So, hindi ko na makukuha yun. Yung asawa ko na lang yung bahala dun. Nahihilo na ako. Ang haba ng binahe ko. As in, mas matagal pa yung binahe ko kaysa dun sa tinagal ko sa pharmacy. Tapos ngayon pupunta ako sa school para magsundo na naman, tapos uuwi na. Ang haba ng biyahe, grabe. Kasi wala namang metro dito. Kaya mag-u-Uber na lang tayo hanggang doon. Tas hanggang makauwi.
Si Adham. Nakuha na natin siya. Sakit ng ulo ko. Did you eat your food? Huh? Did you eat your food? Feel I have it. Like, you know, I went to pharmacy here in Hamad Hospital. Then, I'm feeling dizzy. Doon ako guys sa bahay at ngayon ay magluto ako ng tanghalian. Hindi pa ako nagla-lunch guys. Kasi umalis ako ng maaga talaga. So ngayon, magluluto tayo nitong minarinade ng asawa ko kahapon. Beef to. Stir fry lang daw yung pwede kong gawin dito. Kaya mabilis lang. Saan na kayo guys? Medyo madilim ha. Kasi wala akong ilaw dito. So, lagad na ako ng oil sa pan. Kasi ito yung aking beef. Hindi ko alam kung gaano kadami ito. Kasi hindi ko nakitang minarinade ito ng asawa ko. Ow! Parang ang dami pala nito. Sinarado pala. Akala ko naka-open. Alam nyo, feeling ko hindi kami masyadong magtatagal sa bahay na to. Hindi ko alam kung bakit nafe-feel ko yun. Kasi, ewan ko, comfortable naman ako dito sa bahay. Pero guys, kasi lahat ng kailangan kong gawin, ang hirap gawin dahil nga sa layo nitong bahay namin. Ngayon nga 'di ba pumunta ako doon sa sa pharmacy sa Hamad Hospital. And grabe, bago ako nakakating doon, yung pinagdaanan ko guys. Pumunta ako ng metro station. From metro station, mula dito sa bahay namin hanggang sa metro station sa Lucelle, mga 15 minutes ata or more than, hindi ko na matandaan pero basta matagal eh. Kasi ang daming iniikot-ikot nung Uber. Tapos pagdating ko sa Lucelle, sobrang tagal pa kasi ilang station pa yung kailangan ko madaanan para makating yung Alvida Park. So ilang ilang minuto, siguro mga 20 minutes din mahigit. Siguro pa 30 minutes. Talagang mahaba. Tapos pagdating doon, sasakay na naman ulit ako papunta ng Hamad. Tapos nung nandun ako sa Hamad, guys, doon ko na-realize, meron palang tapat lang na metro station yung Hamad. Hindi ko kasi alam kung ano yung metro station na yun. Kasi yung old house namin sa Alsad, meron din malapit na metro station doon. Ang tawag din ata doon is Hamad Hospital. Basta ganun kasi malapit din ang Alsad sa Hamad, 'di ba? Kaya na-confuse ako kasi inisip ko baka kapag doon ako bumaba sa metro sa Hamad, doon malapit sa bahay namin ako mapunta. So, kailangan ko lang mamili. Either way, mag-Uber pa din ako. Ganun yung iniisip ko. So, nung nakita ko yung may metro sa tapat mismo ng Hamad, doon ako na-shock kasi baka yun yung metro station na Hamad na isa pa. Basta ganun. Diyos ko. Tapos, sinundo ko yung anak ko pam Hamad, tapos sinundo ko pa yung anak ko, tapos pauwi pa dito. Ang laki ng ginastos ko guys sa Uber dahil nga syempre malayo, 'di ba? So, hindi ko alam talaga. Feeling ko hindi kami magtatagal dito kasi luging-lugi kami sa pamasahe, guys. Sa totoong buhay lang. Luging-lugi kami sa pamasahe. Akala ko talaga parang okay siya kasi malapit sa work ng asawa ko. Tapos yung anak ko, yung pag-enrollan niya sana, na-check ko din yung location galing dito sa mismong bahay namin hanggang doon sa eskwelahan na yun. Malayo din, be.
Malayo din. Hindi ko alam, kasi at that time, nung nasa Alsad pa kami, no, check ko yung layo nung school sa bahay na to. Kaso hindi ko pa siya maano talaga, ma-check ng eksakto kasi syempre nasa Alsad pa ako noon. Nagde-depend ako sa Google. Pero guys, yung pinuntahan namin siya, ang ano kasi, malapit lang naman siya. Ang kaso, kapag sumakay ka ng Uber, yung dadaanan mismo, yun ang malayo kasi ano siya, hindi siya direktang, parang hindi siya direktang didiretso doon. Yung kalsada kasi guys, yung dadaanan, iikot-ikot-ikot pa yung sasakyan bago ka makarating mismo doon sa eskwelahan na yun. So, naisip ko, ganun din. Tapos yung every morning kasi nag-Uber yung anak ko para makapasok sa school. Hindi na kami nag-service. Tapos, ano lang naman sa umaga lang, sa hapon kasi uwian niya, yung asawa ko na yung nagsusundo. Akala ko, mas mura, makakamura din kami kapag dito siya galing sa Alcartiat. Kasi sa Almacia siya nag-aaral. So, from dito to Almacia, malapit lang naman talaga din siya. Ang kaso, nung ako na yung nagsundo sa kanya from Alcartiat dito sa bahay namin hanggang doon sa school nila, kaya pala naiintindihan ko na kung bakit ang mahal ng Uber. 20 guys, yung Uber, 18, 20, basta doon naglalaro lang yung yung pamasahe. Nung ako na yung nagsundo sa kanya mismo, doon ko naintindihan kung bakit ang mahal. Kasi, ang layo ng iikutan. Hindi siya direktang hindi direkta yung sasakyan na makakadaan sa parang dire-diretso lang. Hindi. Iikot-ikot muna siya bago siya makarating dun mismo sa eskwelahan. Hindi ko alam kung yung way ng Uber is masyadong mahaba. Baka meron pang mas shortcut doon. Hindi ako sure, pero kasi yun nga, nung ako na yung nagsumundo sa kanya, ang layo ng pinag-ikutan namin bago ko nakarating yung school. So parang nag-gets ko na kung bakit ang mahal ng pamasahe. Unlike nung nasa Alsad kami guys, ano pa yun minsan 15, minsan nga sa umaga 12, something na ganun. Nagulat ako. Tapos, nung dito, talagang hindi na siya nagaganong presyo. Kasi, ang isa pang dahilan dyan guys, yung lugar, hindi ganun kadami ang mga nag-Uber. I think this is one of the reason. Kasi, doon syempre sa Doha, madaming nag-Uber doon. Nandun lahat ng mga transportation, mga sasakyan. Pero dito kasi, nagluluto pa rin ako guys. Ayan, hihinahan ko lang. Pero dito kasi guys, syempre dahil nga labas na to ng Doha, and mostly ng mga tao dito is, ayun nga, may sariling sasakyan. Hindi naman silang nag-Uber dito masyado. Tingin ko, kaya mahal din. Isa din yun sa rason. Kasi every time na magbubuk ako ng Uber, dadating sila ng matagal. Parang it will take time, laging 15 minutes yung pagitan, ganun. Kasi may, 'di ba sa Uber yan, ipapakita sa iyo yung mga choices kung gaano katagal dadating yung sasakyan. Tapos laging 11, 15 minutes, tapos yung pinaka mabilis is 4 minutes, 5 minutes ganyan. Especially sa umaga. Ganun yung Kaya lapit na akong matapos guys. Ganun yung eksena. So, tingin ko isa din sa reason, parang feeling ko lugi talaga kami guys. Kasi kung ikaw yung tao na na wala ka namang sasakyan, tapos itira ka dito, malulugi ka talaga sa pamasahe. Although yung asawa ko yung may sasakyan, pero lagi naman siyang wala at lagi niyang dala-dala yung sasakyan at hindi din naman ako marunong mag-drive guys. At parang feeling ko never ako matututo mag-drive kasi parang takot ako Alam niyo ba yung bump car nga guys, hirap na hirap akong imaneho, bump car yun na ito pa kayang sasakyan. Kaya parang feeling ko, saka isa din yun sa guys, yung sa personality. Ako kasi nervyosa ako Ewan ko, parang
madali akong nervyusin, kaya feeling ko hindi sa bagay sa akin na mag-drive. Kasi baka ma-aksidente lang talaga ako dahil. Kaya ayun, parang nasunog na ata yung kakadaldal ko. Paano sunog na ata yung aking niluluto? Ayan siya ay, parang nasunog yung ilalim Kasi na kung medyo matagal ko siyang ang lakas pala ng aking dagdagan ko lang na lang ng tubig para hindi masyadong dry. Dagdagan ko na siya ng tubig. Ayan, nilagyan ko ng konti para Tapos painitin ko lang ng konti, patayin ko na. Guys, feeling ko talaga hindi ako matututo mag-drive. Kaya feeling ko itong lugar na to is hindi para sa akin. Para sa amin. Kasi parang, Diyos ko guys, pag lumabas kami dito, pahirapan. Kapag kunwari gusto kong pumunta sa medyo magandang lugar, pahirapan, kailangan mo talagang bumiyahe. Hindi lang pamasahe yung malulugi ka, pati yung oras kasi ang tagal din ng biyahe. Imagine from 11 o'clock na umalis ako dito, nakakating ako ng Hamad 12:30. Oo, 12:30 kasi nga dito sa bahay namin going to metro station, malayo na. Yun na yung pinakamalapit, pero malayo pa din. It will really take time. Nag-Uber pa ako nun Ibig sabihin, diretso yun. Lalo na siguro kung Metro Bus Link ako. Hindi ko nga alam kung saan yung Metro Bus Link dito kasi wala naman ako nakikitang Metro Link dito. Kaya hindi ko alam. Pero dun sa Lusail, Metro Station, nakikita ko may mga buses doon. Hindi ko lang alam kung saan yung ruta nun. Kaya ayun guys, feeling ko talaga, ewan ko, alam ko may contract to Hindi ko sure, hindi ko pa natatanong sa asawa ko. So, ayun. Bahala na kung anong mangyari. Inshallah, maging okay ang lahat. Ewan ko, alam mo sa totoo lang, makikita niyo yung kitchen namin, parang walang kwenta, di ba? Parang walang dating-dating, super boring. Alam nyo, bago kami lumipat dito, ang dami kong plano dito. Pero kung mapapansin niyo, parang wala akong ginawa. Kasi nga guys, parang ewan ko baka isa yung sa sign. Kaya hindi ako yung parang hindi ko siya maayos-ayos yung bahay namin talaga kung ano yung plano ko before. Kasi siguro, tas ang dami ko pa naming gamit guys sa loob ng room. Mga naka-box pa, especially yung mga nasa pang-kitchen, yung pang-kitchen namin. Nasa boxes pa talaga sila. Ilan lang yung nilabas ko dito sa kusina kasi yun talaga yung kailangan namin. So, ayun. Baka yun ang isang sign na hindi kami magtatagal dito kasi ayun nga, hindi ko pa naayos yung masyadong bahay, tapos yung mga gamit namin, yung iba naka-box pa, tapos wala pa kami guys hindi pa ako bumibili ng storage, ang tawag dito, clothes storage, wardrobe guys, cabinet, hindi pa ako nakakabili. So yung mga damit namin actually nasa nasa luggage pa siya. Dun lang namin kinukuha yung damit namin. Hindi ko alam, siguro baka it's a sign na hindi kami dito magtatagal. Let's see na lang guys. And yun na lang guys, para hindi masyadong mahaba itong vlog natin. At today hindi ako nakapag-post. This vlog is for tomorrow kasi na-busy ako kahapon at ewan ko, wala akong sa kahapon guys, kaya hindi ako nakapag-vlog. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please subscribe to my channel and follow me to all my social media accounts. Salamat!